Emmanuel, the God with us who saves. Mga kapatid, narito po uli ang inyong Lolo Monsi. Handa po uling makinig sa inyong katanungan ating pong pakinggan. Sa mga scandals na sangkot ang mga kaparian, bakit di po bigyan ng seryosong pansin ng simbahan ng mga ito? Salamat sa inyong tanong dahil sa totoo lang ay ito'y nabigyan na ng pansin ng matagal na panahon. Lamang ay hindi ho kara-karaka na sabay-sabay sa mga bansa. Ano? At kaya po, at ako'y natutuwa na kaya ito'y nabigyan ng pansin sapagkat marami ang nagreklamo. At hanggang sa ito ay madala sa husgado. At dahil doon, marami hong mga simbahan na tawag dito, nasara sapagkat na bankrupt sa pagbabayad ng mga damages, moral damages, lalo na po sa Amerika. Kaya nang dumating si Pope Francis, lalo na, ay talagang kanyang sinabihan ng mga namumuno ng simbahan na kung sila ay may nalalaman na may mga paring ganito, may mga kahinaan ganito, pisikal, ay kara-karaka ay gawa ng paraan. Huwag panatilihin na naglilingkod sa simbahan sapagkat makakasama sa simbahan, makakasama sa mga tao, sa mga kabataan, lalo na may mga bata, mga pedophiles hindi lang homosexual, pedophiles, ganyan. Ay, tao din ho ang pari, kaya nagkakasala. At salamat to sapagkat may banta at may warning ang ating Santo Papa sa mga obispo na kumbaga ililihim ang mga ganitong mga taong nakakagawa ng hindi maganda sa simbahan para huwag mahalata. Hindi. Pagka may nalaman, mismo ang obispo sa ngayon ay kanyang ititiwalag, aalisin ang kanyang pagka-obispo. Ganyan po kabigat ngayon. Dahil nga po sa tindi ng kasamaan ng kasalanan ito. Pagkat nasisira po ang simbahan, hindi na ko kaya. Kaya huwag kayo mag-alala, talaga akong ginagawa ng paraan. Kaya mapapansin ninyo na kung meron noon, kasagsagan ho mga the past 2 to 3 years, 4, 5, 10 years, yung kasagsagan ho, skandalo na ito. At sa katunayan, alam ninyo nangyari, meron kakilala sa Amerika, ang mga tao ho talagang nahihirapang sumimba. Bumaba ho ang attendance, mass attendance, dahil sa mga scandals na ito. Pero awa po ng Diyos, nakakabawi na uli sapagkat nabibigyan na naman. At madami yung mga professional help ang ginagawa, yung mga ganyan, medyo ginagarahe, kumbaga. Hindi mo na binibigyan ng parokya, hindi mo na binibigyan ng mga contact sa tao para po makaiwas. Ganyan. Gumagawa ho ng paraan ng simbahan, huwag kayo mag-alaala. Dahil ang simbahan ay concerned sa kanyang name at sa kanyang mission na magligtas, hindi magpahamak sa mga tao. At kalimitan po yung mga paring iyon, sila po ay pinatitigil nga sa kanilang gawain, nilalagay sa isang parang retirement home, at ipinapasok sa mga professional, dinadala sa mga para makatanggap ng professional help, psychiatrist at lahat ng iyan. Madami ho, madami. Pagkat ito ay kailangan ng talagang masusing pangangalaga
Pero ang mahalaga, hindi na sila involved sa anumang gawain sa simbahan para wala nang madamay sa kanilang kamalian at kahinaan. Ay kadami nung araw. Kadami. Kaya nabahala ang simbahan. At madami ang sinasabi ko, dioceses na na-bankrupt because they have to pay by the millions of dollars dahil sa moral damages. Madaming kumita dito mga abogado. Pero meron pong mga nakukulong sa mga ito. Pero hindi rin man nagtatagal. Pagkat sila nabe-bail. Bail ho sila. Pero makakaasa kayo na gumagawa ho ng hakbang ang simbahan. Pagkat itong ganitong gawain na hindi ho talaga dapat magtagal. Kaya mawawala na ang pare, huwag lang mga tao. Kawawa ho ang tao. Kasi sapagkat ang tao ay mahalaga sa simbahan. Okay? At naunawaan naman ng mga pare yun dahil pagka sila may mga kahinaan. Kaya pati sa formation, yung mga nagpapari, pagka nahalatang may mga gayunang mga symptoms, may mga signs na medyo nagiging effeminate or homosexual, ay wala ho, out na agad yun. Madali. Isa ho yun sa mga... Kaya salamat sa Diyos at ito'y nabibigyan ng katubunan ng simbahan. At ipanalangin din ninyo mga paring yun. Katulad panalangin ng kawawa rin. Kaya tao din yan eh. At ang sasabi ko naman ay kung nagkataong gayon, ay hindi ho ito dahilan sapagkat ang ating namang pinaglilingkuran na yan. Diyos, hindi naman yung mga pare. Sila'y nakakatulong. Pero ang Diyos, finally, ang tayo ay accountable to. Diyos, ating doon tayo sa Kanya. Hindi ho sa sino man. Okay? At tapos na tayo ulit. Salamat sa inyong pakikinig. At sabihin nyo sa iba na baka meron silang katanungan. Kung kayo may mga komento, pwede rin. Hindi lang basta tanong. Baka may comments kayo. Ay, sige, everything goes. Itanong nyo lang kay Lolo Moas. Itsura bang lolo na talaga? Joke lang. Bye-bye. Ay, naku mga kapatid. Medyo kinakailangan nga po tayo magpaalam muna, sumandali, pansamantala. Sapagkat magkakaroon ulit tayo sa darating na mga araw, bantayan ninyo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ho si Lolo Monsi. Pero bago ako umalis at magpaalam, edi blessing muna, of course. Pagdadasal ko kayo at naway kayo pagpalain ang Panginoon sa inyong mga gawain at taluhin manatiling tapat sa Kanya sa tuwina. Huwag kalilimutan ang magdasal araw-araw. Ang pagdadasal ho ay pakikipag-usap sa Diyos. Yun lang. Kausapin niyo siya na parang ako ang inyong kinakausap. Kayo nagtanong sa akin, parang ako ang Diyos. Tinatanong niyo. Gayon ho laang. Humingi kayo. Kung may kailangan, magpasalamat kayo. Kung may mga dapat ipagpasalamat, humingi kayo ng tawad. Kung mayroon dapat kayong ihingi ng tawad. At purihin niyo siya. Sapagkat siya ang dakila at makapangyarihan. So, babay na huli sa inyo. God bless you. And see you next time. Wow.